Papauwi nga pala ako galing bayan at muli ko na naman nakita ang Tres Marias. Sobrang nga akong natutuwa kasi sobrang gaganda pa rin ng hair nila at na straight talaga ng bongga. Dati yung nakikita kong kulot-kulot yung mga buhok nila ay ngayon ay nakikita ka ng super bouncy na talaga at super straight at may bago pa silang kasama. For sure kung taga Maribeles ka, kilalang kilala mo din to. Madalas siyang nasa 7-Eleven. Anong nakita ko sila, hindi ako nagdalawang isip na hintuan sila at kausapin sila. Tutuwa nga ako kasi nga sobrang saya nila nung makita din nila akong lumapit sa kanila. Ako napapanood mo to, hulaan mo naman yung pangalan ng bagong member nila or yung bagong kaibigan nila. Dahil pag nahulaan mo ang pangalan ni Beshi, magsesend ako sa'yo ng cash. At make it sure lang din na sinishare mo din yung mga videos natin. Pag tumama ka, PM kita at magsesend ako sa'yo ng cash. Kakaroon nga pala kami ng banding together. Kasi ang bago nilang kaibigan ay nag-request sa akin. Dahil nga daw may gusto nga daw siyang puntahang kainan dito sa Mariveles. Sino nga naman ba tayo para hindi to pa rin yun? Kaya naman abangan nyo ang next banding namin together. Ilang Tres Marias ang papaligayahin natin or papasaya. Alam mo ba? Ito nga ang aming actual conversation. Diyos na lang. Pasabog naman to. Oo, sikat na sila. Ang gaganda ng hair, oh. Talikod ko nga, Bi. Wow, gaga. Jamelo, ang ganda ng hair nito, oh. Gaga. Oo nga, ang ganda ng hair niya, oh. Sa'yo, Mi, pati mo nga din ang likod mo. Ganda. Hala, ano pangalan mo ba? Hindi ko lang alam. Diyos na lang. Diyos na lang. Pasabog naman to. Ay, Diyos, ano siya kasama? Parang ang nipis mo naman. Magkakaibigan ba kayo? Oo. Hindi friends together kayo. Mamaya kasi sino nakakakita sa atin dito. Nakita ko kayo kanina eh. Sa bantayan, naglalakad, umuulan. Super straight na nga yung hair nila. Ito may kasama silang friend. Hati-hati na lang kayo dito ha. Kasi pangkain nyo yan, kain kayo. Kain kayo together ha. Sige ha, bye-bye. Na ako. Ba talaga ha? Oy, kumain kayo ha. Merienda kayo. Sige na, bye-bye na. Kumain. Sabi mo nga saan mo gusto kumain? Sabi mo na. Sabi mo nga gusto kumain, sabi mo nga eh. Jollibee. Sa Jollibee? Oh, sige. Susunod kakain. Sa Jollibee? Sige, susunod kakain tayo sa Jollibee together. Ha? May ginagawa lang ako yung pero next time babalikan ko kayo. Ha? Naaalala nyo yung last time na post ko na sinabi ko sa kanila na kakain kami together. Dahil nga sa sobrang busy namin at di ko na din maasikaso ang lahat. Sadyang panahon na din siguro ang may kagustuhan para makakain kami together. Namusta nga pala ako dyan ni Mami. Then tinanong ko sa kanya kung alam niya kung nasaan si Jerby. Since alam naman ka ako ni Ma'am Shimeri kung nasaan si Jerby, sabi ko sa kanya na sunduin niya si Jerby at magsama-sama kami together. Kung nga sa kanya, sunduin niya kahit gabi kami pumunta kasi nga 24/7 na ang Jollibee Mariveles dito sa amin. Ito na din siguro ang tamang pagkakataon para magkasama-sama kami. Since nag-promise nga ako sa kanila, nakakain ka ako kami sa Jollibee. Kaya naman binigyan ko na dito si Ma'am Shimeri ng pamasahe nila para masundo nila si Jerby. Dahil nga sabi niya sa akin, si Jerby nga daw ay madalas na nasa 7-Eleven. Kaya kung taga Mariveles kayo, alam nyo naman kung sino yung tinutukoy ko. Sabi ko pa nga sa kanila dyan na kahit gabi sila pumunta or kahit alas 8 kami pumunta ng Jollibee. Ngayong gabi or bukas ng gabi, okay lang kako. Mas gusto ko kasi gabi para kahit papano wala na kami masyadong client or tapos na kami sa client. At syempre, konti lang yung kumakain sa Jollibee pagkagabi na. Kaya naman nagpaalam na sa akin dyan si Ma'am Shimeri upang sunduin niya si Jervy. Kaya naman bigla na lang din talaga ako nagulat mag-aalas 8 na ng gabi. Dahil yung pinapasundo ko sa Tres Marias ay nadala na nila sa akin si Jervy. Ako pa nga siya dyan kung saan siya galing. Sabi ko napakaganda pa ka ako ng outfit niya. Sabi ko pa nga dyan parang bagong ligo pa si Jervy at ang fresh-fresh. Tapos dumating na nga sila sa aming salon, hindi dito para pagandahin namin yung mga buhok nila dahil minsan na namin napaganda yung buhok ng Tres Marias. Tatapos nga lang din kasi magriban dito ni Ate Melody natin. Tatapos niya lang magriban sa aming client. Maganda din talaga ng gawa ni Melody sa ating client. Kaya naman right after matapos na yung hair ni client namin ay nag-focus na din talaga ako sa Tres Marias. Ipinaupo nga po pala namin muna sila sa aming salon. Dahil that time ay hindi pa po ako nakakaligo. Naman nagpaalam muna ako sa kanila bago ako kami pumunta ng Jollibee ay maliligo muna ako. Ito pa nga lang sa salon, ini-interview ko na talaga si Jerby kung saan niya ba talaga gusto kumain. Nasabi sa kanya ng mga Tres Marias ay sa Jollibee nga daw. Dahil ito din naman talaga yung last time na usapan namin. Ito pa nga sa amin dyan si Jerby na sinundo daw siya ng Tres Marias sa 7-Eleven pa. Kung taga Mariveles kayo, for sure madalas nyo talaga siya matatagpuan sa 7-Eleven. Request nga din pala
pala sa amin dyan si Jerby kung meron ba kaming extrang wig. Ito na nga ang ate Melody natin, nag-offer na nga siya dahil meron daw siyang wig na nakita na maaaring bumagay kay Jerby aka Josa. Sabi ko dyan kay Melody na iset niya ako yung hair para kay Jerby. Pansin nga din pala kay Jerby yung suot niyang tsinelas dahil sira or putol talaga. Pero mas pinipili niyang pagtiyagaan kaysa daw yung nakapaa siya. Kaya naman habang sinusukatan siya ni Melody, napaisip na lang talaga ako kung anong pwede kong ibigay kay Jerby or para mapalitan namin yung tsinelas niya. Ang sukat pa nga lang talaga ng wig, parang linting-ngiti na talaga si Jerby at masayang-masaya na talaga siya. Kasi nga daw gustong-gusto niya daw talaga ng wig. As a part of LGBT member, I know the feeling din naman the moment na nakakapagsuot kami ng wig. Ligaya at saya ay tila hindi matutumbas ng anumang pera or halaga dito sa mundo. Nga po pala yung wig na yan ay binigay po sa kanya ni Melody. Sabi ko nga sa inyo, kapansin-pansin talaga yung sapin pampaan ni Jerby. Puntong ito, paalis na kami at nagre-ready na talaga kami para makaalis sa aming salon. Pero napaisip ako na meron pa pala akong extra sleeper dito sa aming salon. By the way, yung tsinelas na po na yan ay hindi po siya kasya sa akin pero in-order ko po yan sa TikTok. Again, hindi po yan pinaglumaan. Brand new po yan, bagong-bago. Mas fresh pa po yan sa akin. Siguro kung bakit hindi siya nagkasya sa akin, meant to be talaga siya para mapunta kay Jerby. Kaya naman yung sinukat niya to, sabi ko sa kanya, pag nagkasya sa kanya na lang kako yung tsinelas. Kaya naman yung sinukat niya at nagkasya sa paa niya, ay tsak na tuwang-tuwa talaga siya. Sabi ko kasi pupunta kami sa Jollibee, kahit paano maayos kako yung sa pinyang pangpaa. Kaya naman right after namin makapag-prepare, umalis na din kami at naglakad na kami papuntang labas. Unang labas pa lang ni Jerby, may wig at may free sleeper na kagad siya. Kasama ko nga din po pala dito si Ate Melody, si Josa at ang ating isang baby boy. Mama nga din po pala dito si ate ko para kahit papano may mag-assist sa kanila or may sumama sa kanila sa pagsakay nila sa tricycle. Kasi ako may sariling sasakyan naman ako na pwede ko maging service. Kaya naman sabi ko hindi na sila Tres Marias together with Josa. Nakasama pa nga ang ating baby boy. Kung nga pala yung unang nakarating dito sa Jollibee. Sabi ko kasi kailangan ako yung mauna para makapagpa-reserve kagad ako ng upuan namin. Na naman pagpasok ko pala ng Jollibee, hinanap ko na talaga yung available slot or available chair. Shoutout nga po pala kay Kuya Trista na napaka-baby boy. Din kasi yung tumulong sa akin para makapagpa-reserve kami ng chair. Pero iba din talaga dito sa Jollibee dahil may mga baby boy talagang crew. Alam mo yung baby boy na tapos napakabait pa. Parang gusto ko tong makasama sa content soon. Nakakita at nakakilala pa nga sa akin dyan at kinawayan pa nga ako nila. Kaya naman after ko makapagpa-reserve ng chair ay hinintay ko na silang dumating. At ito na nga at nauna na nga ang Tres Marias na dumating. Sabi ko nga sa inyo, mas nauna ako sa kanila kaya nakapagpa-reserve na ako ng uupuan namin. Medyo pinagkatitinginan nga kami ng tao dito pero ako makapal naman talaga yung mukha ko. Naman tayong dapat ikahiya as long as na hindi tayo gumagawa ng masama. Kaya naman after dumating ng Tres Marias, dumating na din sila Melody, Josa, Baby Boy at ang kasama nilang si Jerby. Time nakapila na din ako sa counter para umorder ng aming kakainin. By the way, tinanong ko nga din po pala sila dyan kung anong gusto talaga nilang kainin. Para naman kako pagdating dito sa Jollibee, alam ko na lahat ng o-orderin. By the way, kung hindi nyo po alam, extra po ako ng Mariveles Bataan. Is may alam ako or may idea ako kung paano ako makakatipid. Pero umorder ako dyan nang siguradong mabubusog ko sila. Kasi alam kong minsan lang naman to mangyari. Kaya kung napapanood mo to, try mo naman hulaan yung total amount ng food na in-order namin dito sa Jollibee Mariveles. Dahil pag nahulaan mo yung total amount ng food na in-order namin dito sa Jollibee Mariveles, ipipm kita at magsasend ako sa'yo ng cash. Na naman right after ko nga palang umorder sa counter ay umupo na muna ako. Na nga pala si Ate Josa, si Ma'am Mary, si Jervy na nag-request para kumain kami dito. Syempre kasama din natin yung anak ni Ma'am Mary na si Jamel at na si Leia. Kaya naman habang hinihintay pa lang namin yung food, parang lubos na talaga yung ligaya ni Jervy dahil natupad natin yung isa sa mga wish niya. Syempre chinek ko din naman yung sarili ko kung okay lang ba yung ayos ko. Tama ko nga din pala dyan si Melody at ang aking sister. Bali sa right side ko, katabi ko naman dyan si Jamel at saka si Leia. Bali kami nga pala yung magkakasama. Bali 9 persons nga po pala kami. Kaya naman while waiting ng food ay nag-video muna ako dito. Nga ni Ate Melody, may baby boy daw siyang nakitang crew. Sabi ko nga sa kanya, baka kako yung nag-assist sa akin kanina para sa chair namin. Na din talaga yung mata ni Ate Melody natin pagdating sa baby boy. Tipong napakalinaw din talaga ng mata niya para makita yung mga baby boy na nagtatrabaho dito sa Jollibee Mariveles. Man habang hinihintay muna namin yung food ay tamang interview or tamang chika muna ako dito kay Jerby. Dahil si Jerby talaga yung dahilan
dahilan kung bakit kami na dito. Dahil nga isa ito sa mga nirequest sa akin ni Jerby yung last time na nagkausap kami. Kataon na kaibigan niya pala ang Tres Marias kaya sinama ko na din sila. Na naman habang nagchichikahan kami, bigla na din tumunog yung buzzer. Ibig sabihin nun ay kailangan na namin kunin yung food. Kaya naman tumayo na si Melody, si Josa at ang kasama nating baby boy na si baby boy number 1. Nauna nga palang iserve sa amin yung spaghetti tsaka yung burger stick. Sabi ko nga sa kanila dyan, may susunod pa kako tayong order or may additional order pa kakong darating. Pero kahit wala pa or hindi pa kompleto yung food na in-order namin, ay sinabihan ko na din sila na kung nagugutom ba sila ay pwede na din naman silang kumain. Naman kahit hindi pa kompleto ang in-order namin, ay kumain na din talaga sila. Sabi nga din pala nila sa akin na favorite daw talaga nila yung mga pagkain dito sa Jollibee. Kaya naman habang kumakain sila ay muli na naman silang tinawag, sila Ate Melody natin para kunin yung mga additional order natin. Tingnan nga pala yung ating in-order na Coke float. Sabi pa nga ni Melody dyan, lumalabas daw yung kanyang muscle. Sabi ko parang hindi naman muscle yung lumalabas, kundi yung ugat. Sabi pa nga sa akin ni Melody na wag ko daw itutok sa kanya yung camera. Dahil halos lahat daw ng mga content ko ay mukha niya daw ang nilalaman. Naman wala na lang talaga siyang nagawa, na paserve na lang talaga siya ng Coke float at sundae. Check pa nga dyan ni Melody kung ano yung mga order nila. Dahil sabi niya baka daw magkulang yung in-order namin sa kanila. Sabi ko naman sa kanya na hindi magkukulang yan dahil pasobra pa yan. Challenge pa nga ako sa kanila dyan na sabi ko sa kanila na kailangan ubusin nila yung pagkain. Dahil kako pag wala silang natira or naubos nila yung pagkain, may ibibigay ako sa kanila. Order nga din po pala ako dyan ng chicken para sa Tres Marias at para din kay Jerby. Dahil minsan lang naman yung ganitong klaseng pagkakataon. By the way, yung mga ganitong klase ng moment, isa po ito sa aking mga pangarap. Makapagpasaya or makapagpaligaya ko ng mga tao, especially yung mga less unfortunate. Sabi ko sa sarili ko noon, bago pa ako mag-vlog, gusto ko yung ganitong klase ng content, yung tumutulong ako sa mga ibang tao. Tumutulong ako habang nag-e-enjoy ako. Iba kasi yung feeling nun. Wala akong pakailam kahit i-judge ako ng ibang tao. Ang mahalaga, hindi ako gumagawa ng masama. Kakaiba ang iligaya at saya the moment nakikita ko sila na parang ako yung dahilan kung bakit sila ngumingiti at kung bakit sila nabubusog. Kaya naman sabi ko sa kanila dyan na kailangan nilang ubusin ang lahat ng nasa table nilang pagkain. Puntong ito parang nahihirapan na nga silang ubusin yung mga pagkain na nasa lamesa nila. Sabi ko kasi sa kanila dito na pag hindi nila naubos yan, wala silang bonus na marireceive sa akin. Nanong pa ako dito nila Melody at Josa kung meron din silang bonus. Sabi ko sa December pa sila sa akin magkakaroon ng bonus. Naman habang nag-e-enjoy ang Tres Marias at si Jerby, kitang-kita naman talaga si Melody ay isa din sa mga nag-e-enjoy. Ang tuwa pa nga sa kanya si baby boy number 1 natin at aliw na aliw talaga din siya kay Melody. Sabi pa nga sa akin ni Melody, bakit naman daw palagi na lang nakatutok sa mukha niya yung camera? At napatawa na lang din talaga si Josa sa mga pinagagawa ko. Pre, iniikot ko lang din yung camera para makita nyo talaga na makasama kami or together kaming kumakain. Ayan nga si Jamel na hanggang sa ngayon ay mahiyain pa rin talaga at mahilig lang ngumiti sa akin. Syempre, ikot ko naman ang camera para sa akin naman. Fit girl nga lang po ako dyan. Kumain lang ako ng ice cream. Tamang kilay at tamang blush on lang tayo ng very light. Yan naman sa puntong to ay parang unti-unti na talaga nila nauubos yung pagkain at tuwan-tuwa na nga si Jerby dahil 2 chicken daw ang nakain niya. So nga tinanong ko nga din talaga si Ma'am Mary kung talaga naubos niya talaga yung pagkain. Dahil kako pag may natira sila, wala silang makukuwang bonus na manggagaling sa akin. Sabi ko kasi dapat lahat ng pagkain ay maubos talaga nila. Yan naman talagang tuwan-tuwa si Jerby dahil sabi niya na may makukuha na daw talaga siyang bonus dahil naubos niya lahat ng pagkain niya. Kaya naman talaga natuwa na lang din talaga si Melody. Tinanong niya pa nga kung kasali din daw ba siya kasi nakaubos na daw siya. Sabi ko nga sa kanila dito, ang Tres Marias lang at si Jerby ang challenge natin dito. Kaya naman kung napapanood nyo to, hulaan nyo naman yung total amount ng food na kinain namin dito sa Jollibee Mariveles. Dahil pag tumama kayo or nahulaan nyo yung total amount ng food na in-order namin dito, i-PM ko kayo at magsisend ako sa inyo ng cash. Make sure lang din na pag nanghula kayo sa comment section ay i-share nyo din naman yung video na to. Kaya naman right after nilang kumain ay binalot na din ni Josa yung mga natirang pagkain dahil pinauwi din namin ito sa kanila. Since tapos na nga silang kumain at naubos nga talaga nila yung pagkain na nasa table, it's about time to accept the challenge. Sabi ko nga sa kanila na bibigyan ko kako sila ng bonus the moment na maubos nila yung pagkain na lahat na nakalagay sa table nila. Naman yung makita to ni Ma'am Mary, parang alam niya na yung ibig sabihin nito. This time nga pala makareceive sa akin ni Jerby, si Ma'am
Mary, second time. Si Jamel, second time. At si Leia for the second time around the rain. Again, kung nakikita nyo to or napapanood nyo to, hulaan nyo naman yung total amount ng money na binigay ko sa kanila. Dahil pag nahulaan nyo or tumama kayo, don't worry, ipipm ko kayo at magsisend ako sa inyo ng cash. Again, pala isipin din talaga kay Josa, kay Baby Boy at kay Melody kung magkano ang binigay ko sa kanila dahil sila mismo daw ay makikihula. Pero again, wala talaga silang kinalaman or wala silang alam kung ano at magkano ang nilagay ko sa sobrang iyon or sa ating paampaw. Kaya naman right after namin kumain ay nagdesisyon na din talaga kami na umuwi na. Kaya naman napakaway na lang ang ate Josa natin at iiwan na nga nila ako. Sabi ko nga sa kanila na next time nakakain kami, gusto ko naman dun sa unlimited. Unli sabji or unli wings, mga ganun. Ay dawihin natin nga din po pala namin sila sa sakayan to make it sure na safe sila makakauwi sa kanilang bahay. Na naman right after namin silang ihatid or isakay, pansin na pansin ko talagang parang busog na busog to si Jerby. Alam pa nga ni Ate Melody, yung tricycle driver, at super chika pa si Ate Melody natin. Kaya naman kung napapanood mo to at na-inspired ka sa videong ito, naman kalimutan na i-share yung video na to. Mag-comment ka na din sa comment section just in case na manalo ka sa mga pinapahulaan ko. Syempre, wag mo na rin akong kalimutan na i-follow. In case na may kilala kang less unfortunate people at deserve nilang i-treat like this, kang mahihiya na i-PM ako at i-send mo sa akin yung current status nila. Thank you so much for watching and of course, don't forget to follow. Bye!